Max Part, kamusta kayo? At sa vlog natin Max Part, pag-uusapan po natin ng mga bagay na dapat mong pakinggan para hindi na puro sin ang lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para hindi na puro sin ang lalaki sa iyo is ipaalala sa kanya kung paano kayo nagsimula. Opo Max Part, sa mga pwede mong gawin. Alam nyo Max Part, kung bakit nagkakaganyan kung minsan ang isang tao, lalaki man o babae, ay dahil nalilimutan niya kung paano kayo nagsimula. Diba? Kaya nawawala yung interest, nawawala yung attraction, at pagkasabik sa iyo. Pero subukan mong ipaalala sa kanya kung paano kayo nagsimula, kung paano kayo nagkakilala, o kung paano kayo unang nakita at nagkapalagayan ng loob at nagmahalan. Diba? Kasi kapag yun naalala niya, naisip niya, namuni-muni niya, eh malamang sa malamang ay unti-unting bumalik ang pagtingin niya sa iyo. Dahil maalala niya na naging masaya siya dati sa iyo. Naging masaya siya ang buhay niya dahil sa iyo. At nagkaroon ng dahilan upang siya ay magmahal ng dahil sa iyo. Ka-inspired. Yan ang mga bagay na dapat mong tandaan, gawin. Talaga namang subukan kaysa yung hindi ka nga sinisin kung ano pa sinasabi mo, hindi ka na nga sinisin, pinagsasalita mo rin siya sa message ng hindi maganda, hindi mas lalong hindi ka isisin yan, di ba? Sipin mo, isisin ka ba yan kung ano sabi mo? Yung iba kasi ganoon ang ginagawa eh. Akala nyo yun ang tama para replyan kayo? Hindi. Ang ginagawa ng iba, mambubuisit, iinisin, ilalagay sa sukdulan yung pasensya nung partner niya para lang mag-reply sa kanya, gagalitin kung ano nung pinagsasabi sa chat, sa text. Hindi ganun ka-inspired. Yung iba, mas lalong hindi ka re-replyan yan. Puro lang yan sin sa'yo. Puti kung isin ka, yung iba hindi na sin. At mas matindi pa, binablock pa. Diba? Kaya imbis na galitin mo siya at kung ano nung ipagsabi mo, kung ano sabihin mo sa partner mo, ay ipaalam mo lang sa kanya kung paano kayo nagsimula. Yung mga masayang sandali nyo, yung mga unang araw nyo, diba? Diba masaya yun? Nakakilig yun? Kadalasan ganun eh, diba? Yung kaya kayo nagkakilala dahil kay ganito, kaya kayo nagkakilala dahil dun sa nangyaring ganun, kaya kayo nagkakilala dahil sa napakaganda mo, dahil napakagwapo niya, dahil maginoo pero medyo bastos siya, diba? Ayun, paalala mo sa kanya yun kasi yung kung ano pinagsabi mo, kaya hindi ka nire-replyan eh, kaya puro sin lang eh. Kaya sa mga bagay dapat mong tandaan, subukan at gawin ka-inspired upang ang isang lalaki ay talaga namang kausapin ka na o mag-reply sa'yo. Talaga naman, kapag ang utak niya ang gumana, pati ang puso niya ay muling manunumbalik, lalo na kapag ang naisip niya ay kung paano kayo nagsimula, ka-inspired. At ang paano bagay pwede mong gawin upang ang isang lalaki din na purusin sa'yo is, kapag purusin siya, itigil mo muna ang puro chat o pumakas pa niya ng pangalawa. Kapag nasabi mo na kung paano kayo, pinaalala mo sa kanya kung paano kayo nagsimula at talaga kahit anong mangyari ay hindi ka talaga nare-replyan, puro sin lang, eh tigil mo na ang panag-chat mo dyan, diba? Kasi nagmumukha ka ng tanga, nagmumukha ka ng kawawa, at mas lalong nagmumukha na naghahabol at desperada, diba? Hindi ka ba naaawak sa sarili mo yan? Inspired. Pag ang isang tao, ang isang lalaki ay talaga namang di na nga nagpaparamdam sa'yo, di ka na nga kinakausap, tapos nandiyan ka pa rin, habol ka ng habol na parang kang aso, eh di mas lalong bababang halaga mo sa mga mata niya. Eh di mas lalong hindi ka nakakausapin at papansinin. Eh di mas lalong papabayaan ka niya, eh di mas lalong titiisin ka niya. Eh di mas lalong hindi niya makikita at mas lalong hindi niya mararamdaman ang tunay na value mo o halaga mo. Kapag ganyan ka, kaya naman ka-inspired, itigil mo muna ang panay message sa kanya kung ayaw niya talagang mag-reply, kung puro sin lang. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Kapag ginawa mo yan, malaki ang posibilidad na sa katagalan ay talaga naman mag-reply siya o mag-message yan sa'yo o mag-chat. Paano? Siyempre naman, makikurious yan kung bakit bigla kang tumigil sa kakachat sa kanya. Makikurious yan kung bakit biglang di ka na nagparamdam, kung bakit itinigil mo na ang paghahabol at pangungulit mo sa kanya.
kung bakit nag-no contact ka sa kanya biglaan. Di ba't maiisip niya yun? Di ba't magtatanong siya sa utak niya, sarili niya, bakit bigla kang naging ganyan? At ang mga katanungan na yon ang siyang gugulo sa kanya. Bagay na, maganda. Bakit? Maiisip ka niya. Tatakbo ka sa utak niya. Palagi kanyang maalala, maraming katanungan, babagabag sa kanya, dahilan kung bakit siya ay magtatanong sa'yo, mangangamusta sa'yo, re-replyan ka, at muli kang kakausapin, ka-inspired. At ang pangatlong bagay na pwede mong gawin para ang isang lalaki hindi na purusin sa'yo is mag-self-improve ka. O pumakas pa niya ng pangatlong bagay talaga namang sa pinakasikreto upang ang isang lalaki hindi ka na matiis. At muli ka lang kausapin at muli kayong maging maayos, muli kayong magbalikan. At makita niya at maramdaman niya ang halaga mo. At masabi niya sa kanyang sariling mahal ka niya. Kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. Ibalik mo ang dating pagpapahalaga mo sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Dahil baka naman kasi kaya nagbago siya sa'yo at para bang nawalan siya ng gan sa'yo, ng lamig sa'yo at talagang na-turn off sa'yo ay dahil nakitaan ka niya ng mga bagay na talaga namang hindi maganda para sa kanya, tulad ng pagpapabayas sa sarili mo, pangit na ugali mo, talaga namang napaka-needy mo, at talaga namang napapabaya ka sa buhay mo at puro sa kanya na lang umiikot ang mundo mo. Ayaw ng lalaki ng ganon. Ang gusto ng mga kalalakihan ay may challenge. Ang gusto ng mga kalalakihan ay naghahabol sila, nag-e-effort sila para mapanatili ang talaga ng init at mystery sa isang relasyon. Ayaw ng mga lalaki na naboboring sila. Bakit? Sapagkat ganyan ang mga kalakihan. Gusto namin palaging kahabol-habol ka dapat. At para mangyari yon, kailangan mag-self-improve ka palagi. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Ang problema sa inyo, nagpapabaya sa sarili. Bakit? Kampante na. Hindi na nagpapasexy, lumalaki na, at bumibigat na ang timbang mo. Kain ka na ng kain dyan, di ka nag-ehersisyo. Talaga naman ka-inspired. Huwag kang masaktan. Sa halip, ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi man para sa kanya, para sa sarili mo, sa kalusugan mo, sa mga nagmamahal sa'yo tulad ng mga magulang mo. Diba? Ikaw rin naman ang makikinabang dyan eh. Pag nag-alaga ka ng sarili mo. Alam nyo mga ka-inspired, huwag kayong maging tamad sa sarili nyo. Dahil ang mga babaeng tunay na high value, pinapahalagaan tunay na respeto, hinahabol-habol at kinababalawan ng mga tao, is yung mga babae na laging concerned sa sarili nila at palaging inaalagaan ang sarili nila. Ka-inspired, palagi kang magpaganda, palagi mong alagaan ang kutis mo, alagaan mo ang katawan mo, lagi kang dapat mabango, ayusin mo ang forma mo, talaga namang gawin mong kaakit-akit at attractive ang sarili mo, charismatic at maapil ang sarili mo. Ka-inspired, mag-invest ka sa sarili mo, gumastos ka paminsan-minsan sa sarili mo, at lagi mong tandaan na ikaw ay isang babae at maraming kompetensya sa paligid mo. Maraming umagaw sa atensyon ng lalaking mahal mo. Maraming malalandi dyan. Maraming nagagandahan dyan. Magpapatalo ka ba sa kanila? Ayaw mo bang sa'yo lang mabaliw ang partner mo, di siya tumingin sa iba? Ka-inspired, mag-self-improve ka. Bagay na, talaga namang hindi pwedeng hindi mag-replyan sa'yo kapag nakita niya na malaki ang pagbabago mo. Kasi, hindi purusin lang talaga yan. Kung nakikita niya yung dati niyang iniwan, ay nandun pa rin. Diba? Tapos habol ka pa ng habol, chat ka ng chat. Imbis na chat ka ng chat, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Mag-iisip na siya sa'yo kung bakit tumigil ka sa paghahabol, gumaganda ka pa. Sa mga sikreto. Kaysa maghabol ka, mag-self-improve ka. Magre-reply din yan sa'yo. Lalo na kapag nakita niya na tumaas na ang value mo kumpara sa dati, ka-inspired. At ang pang-apat na values na pwede mong subukan upang hindi na purusin sa'yo ang sinalakis. Huwag namang away at magpakumbaba. Yan ang pang-apat at pinaka-ulay ka-inspired. O pa mga inspired, kung gusto mo na isang lalaki hindi na purusin sa'yo at mag-reply na sa'yo, kausapin ka na. Diba? Huwag ka namang away. At magpakumbaba din. Kasi yung iba, kaya purusin. Kaya hindi ka nare-replyan. Nangaaway ka rin kasi. Yung ibang lalaki, sumasakit ng ulo, natotoksi ka na sa'yo. Kaya hindi ka nare-replyan, kaya hindi ka kinakausap eh. Alam na kasi na mag-aaway lang kayo. Alam niya na hindi ka makikinig sa kanya.
alam niyang matigas ang ulo mo, alam niyang masungit ka, alam niyang bungangera ka, alam niyang puro ka bunganga, alam niyang di ka magpapatalo, ikaw lagi ang tama, talaga naman ka-inspired, talagang purusin ang gagawin niyan sa'yo. Matuto kang magpakumbaba at makipag-usap ng maayos. Huwag puro away ang nasa utak mo, dahilan kung bakit ganyan ka ngayon. Kung talagang mahal mo siya, ayusin mo rin ang mga mali sa'yo. Hindi ko nilalahat, pero yung iba sa inyo, sigurado ako ganyan. Bakit? Sapagkat ang karamihan ng kababaihan, halos lahat, ay mga emosyonal. Masyadong nagpapadaig sa damdamin. Kaya laging naiinis, laging napipikon, laging nagagalit. Imbis na gamitin ang utak, inuuna ang galit dahil masyadong emosyon ang talaga mang pinapairal dahilan kung bakit lagi kayo nag-aaway. Talaga naman, kaya maswerte kayo pag nakatagpo kayo ng lalaki na pagpapasensyahan ang ugali nyo. Paano pag nakatagpo kayo ng lalaki na hindi papayag sa ganyan? Kaya matutong magpakumbaba kung gusto mong prepayan kanya at huwag ka namang away para kausapin ka niya. Sa mga talaga namang tandaan nyo, subukan nyo, gawin nyo, diba? Para ang isang lalaki ay hindi na purusin sa'yo at malamang sa malamang ay magkaayos pa kayo, ka-inspire. So mas po na maraming salamat mga ka-inspire sa pagtapos po ng vlog na tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pasubscribe po mga ka-inspire at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise. Pakimas lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa message nyo. At pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Siyempre, di man po libre, di man po free ang magpa-coaching or magpa-advise dahil magbibigay tayo ng panahon, ng oras, at mahalagang effort at advice sa inyo. Salamat mga ka-inspired, maging kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!